now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga kwentong totoo at karanasan ng mga individual. Bilang bahagi ng aming pagsisikap na protektahan ang kanilang privacy at kaligtasan, kami ay nagpasya na baguhin ang mga pangalan at mga detalye na mababanggit sa episode na ito. Ang mga pagbabago ng pangalan ay naglalayong itaguyod ang pagiging sensitibo at paggalang sa mga taong sangkot sa kwentong ito. Gayunpaman, ang mga salaysay at mensahe ay nananatiling totoo at mahalagang pakinggan at mabahagi. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Narito na ang kwentong tampok natin ngayong araw. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Shalom. Ilang taon na ang nakakalipas simula nang mangyari itong nakakakilabot na experience ko na ito. Pero tila ba parang kahapon lang ito nangyari dahil sariwa pa sa aking memorya ang lahat. Birthday noon nung college friend ko, si Trina. Nagkayayaang lumabas at mag-celebrate sa Alabang. Nag-inuman, naglasingan, at mga bandang 1:30 a.m. nagkayayaan na kaming umuwi dahil yung iba ay may pasok pa sa trabaho kinabukasan. Dahil nakainom ako at wala akong dalang kotse, tinext ko yung kapatid ko na si Aaron para sunduin ako. Yung isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang JJ ay may dalang sasakyan. Kung kaya naman, nagpresenta siya na isabay na ang iba naming mga kaibigan. Bale, 6 na sila sa sasakyan. Niyaya nila ako na sumabay na lang sa kanila. Pero sinabi kong susunduin ako ng kapatid ko at hindi na rin kami magkakasya sa sasakyan. Alam ko namang masamang mag-drive ng nakainom. Pero alam ko rin naman na hindi naman ganoon kalasing si JJ. Kaya hinayaan ko na lang silang magpatuloy sa kanilang biyahe. Ngunit bago iyon, hinintay muna nilang dumating yung sunto ko para sabay-sabay na kaming bumiyahe dahil iisa lang rin naman ang dadaanan namin, which is yung Daang Hari. Ang Daang Hari ang nagkokonekta sa Alabang at Bacoor, Cavite. Kung kaya naman marami ang dumadaan dito tuwing umaga. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Madaling araw. Habang binabaybay namin ang daan, ay may nakita kaming stoplight, kung kaya naman ay napatigil kami. Magkatabi lang yung sasakyan nila JJ
at yung sasakyan ng kapatid ko. Binuksan ni JJ ang bintana at ambang may ikikwento ito. Guys, alam nyo ba na dito sa Daang Hari mayroong kababalaghan? Ooh, interesting. Sige na JJ, kwento mo na. Ano ba yan? Pangbubuyo pa ni Trina. Sinang-ayunan rin ito ng iba pa naming kasama. Kung kaya naman, itinuloy ni JJ ang kanyang pagkikwento. Ganito kasi yan guys. Ang sabi-sabi sa kwento, yung mga naaaksidente dito sa Daang Hari ay may nakikitang kung anong elemento. Ito daw yung mga kaluluwang pagala-gala dito. Dahil bago pa ma-develop itong daanan na ito, ay maraming itinatapon na mga bangkay dito. Kadalasan, mga biktima ng rape, mga na-murder, o yung mga chinap-chap na katawan. Boo! Masyado kayong matatakotin, kitang-kita sa mga mukha nyo. Uy, chill lang ba? Uwi na tayo, kwentuwang lasing lang. Uy JJ, hindi magandang biro yung ganyan ha. Tigil mo na yan. Pagsasaway ko sa kanila. Maya-maya pa ay nag-green na ang ilaw. Nauuna na sa amin sila JJ. Pero tanaw pa rin namin sila dahil ilang metro lang naman ang layo nila mula sa amin. Napapreno bigla ng malakas ang kapatid ko. May matandang lalaki daw kasi na tumatawid. Ang bagal niya lumakad. Ang weird lang na may matanda pang gising ng ganitong oras. Hinintay namin siya na makalagpas. Noong matapat ang matanda sa harap ng kapatid ko, ay bigla itong tumingin sa amin. Siguro nagpapasalamat ito na pinatawid namin siya. Hindi ko na matanaw sila JJ at inaatake na rin ako ng aking amats, kung kaya naman ay tuluyan na akong nakatulog. Naalimpungatan ako nang bigla akong tinawag ng aking kapatid. Ate. Paglingon ko sa kanya ay yung isang kamay niya ay nakahawak na sa rosaryo na nakasabit sa rearview mirror. Oh, ano ba yun, Aaron? Bakit ba? Ate, anong oras na ba? 2:30 AM. Tangina. Bakit ba? Ano ba yun? Sabihin mo kasi. Ate, kanina ka patulog. Halos mag-iisa't kalahating oras na. Tapos 2:30 pa din. Oh, ano ngayon? Kanina pa 2:30 ate. Kanina pa ako nagdadrive dito. Dapat nakauwi na tayo. Dapat nasa bahay na tayo ng ganitong oras. Pero hindi. Nandito pa rin tayo sa Daang Hari. Pinaglalaruan yata tayo. Ha? Baka naniligaw lang tayo. Kumalma ka. Gamitan mo ng Waze or ng Google Maps. Baka naniligaw lang tayo. Kalma lang. Ate, araw-araw akong dumadaan dito sa Daang Hari. Imposibleng maligaw pa ako dito. Putang ina! Napamura ng malakas si Aaron na tila ba may nakita sa rearview mirror. Dahan-dahan kong nilingon ang likuran. Expected ko may ibang sasakyan na humahabol sa amin. Pero iba ang nakita ko. Yung matanda kanina na tumatawid lang, ngayon ay nasa backseat na namin. Nakangiti ito sa amin na abot tenga.
at ang kanyang mga mata ay tila luluwa na sa sobrang laki. Napatili ako pero walang boses na lumalabas. Umikit na lang ako at nagdasal. Yung kapatid ko naman ay panay mura pa din. Binilisan niya ang takbo at ramdam ko yung gigil niya sa pagtapak sa brake, pero hindi pa rin kami tumitigil. Putya, wala na pala kaming brake. Handa ko nang tanggapin ang aking kapalaran na mawawalan ako ng buhay ngayong gabi. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang namatay yung makina. Iminulat ko ng unti-unti ang aking mga mata. Wala na yung matanda sa backseat. Pero hindi pa rin ma-start ng kapatid ko ang sasakyan. Kasalanan mo to, ate. Kung inagaan mo lang sana ng uwi, hindi natin mararanasan to. Wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Kung nakinig ka lang sana kay nanay. Ayoko pang mamatay, ate. Ayoko pa. Galit na galit sa akin si Aaron at isinusumbat niya sa akin ang mga nangyayari ngayon. Inutusan niya agad ako na humingi ng tulong dahil nararamdaman namin na may maling nangyayari na. Tinatawagan ko yung mga kaibigan kong nauna sa amin kasi alam kong sila yung pinakamalapit na makakatulong. Pero lahat sila ay unattended. Lahat sila ay hindi ko makontak. Napansin ko na parang hindi umaandar ang oras dahil nakalagay sa aking cellphone na 2:30 AM pa rin. Nagdasal kami ng taimtim ng aking kapatid. Ang weird lang dahil kahit isang sasakyan ay wala kaming kasabay o nakakasalubong man lang para hingian ng tulong. Maya-maya pa ay sinubukan ulit ni Aaron na buksan ang makina. Nagtagumpay siya sa pagkakataong ito. Umandar ang makina at nagpatuloy kami sa aming biyahe. Mahigit 1 oras na naming binabaybay ang kahabaan ng daang hari. Pero hindi pa rin namin nararating yung dulo, yung sa may SM Molino. Todo iyak na kaming magkapatid. Wala pa din kaming ibang nakikitang sasakyan. Hanggang sa kalahating oras ang nakalipas. Sa wakas, nakarating na rin kami sa labasan. Hindi naman traffic, kung kaya nakauwi rin kami agad sa amin. Pagpasok namin ng bahay ay sinalubong agad kami ni nanay. Galit na galit ito at sinesermonan kaming magkapatid. Pero hindi ko naiintindihan yung sermon ni nanay dahil nakafocus ako sa wall clock namin. Magti 3 AM pa lang. Napahagulgol na lang ako sa harap ng aking nanay dahil hindi ko na alam kung ano ang aking mararamdaman. Pero mas nangingibabaw sa akin ang matinding kilabot. Sumagi rin sa aking isipan ang aking mga kaibigan. Iniisip na sana ay nakauwi sila ng ligtas. Si nanay naman ay natataranta na dahil 2 na kaming magkapatid ang umiiyak. Kinuwento namin sa kanya ang buong pangyayari sa daang hari. Pagkatapos nun ay nagsimula na rin siyang magkwento. Hindi na bago sa akin yung mga ganyang kwento. Alam nyo, bago pa i-develop yung lugar na yan, yung daang hari, marami na talagang itinatapon ng mga bangkay dyan. Yung iba na rape, yung iba naman na murder,
Yung iba naman, chinap-chap yung katawan. Mataas na talahiban kasi yan noon. Kung kaya, hindi agad makikita ang kahit anumang ebidensya. May kwento-kwento rin noon na habang ginagawa ang daang hari, ay marami ring buhay na nasawi. Pinapas lang yung mga palaboy at ginagamit ang kanilang mga dugo para mas mapatibay pa ang daanan. Ikaw naman, Shalom, sinabihan na kita, di ba? Sinabihan na kita kanina bago ka umalis. Sabi ko, maaga kang umuwi. Hindi ko sinabing umaga ka na umuwi. Ikaw talaga na bata ka. Pangaasar na sermon sa akin ni nanay. Natulog kaming tatlo na magkakatabi, dala rin ng aming matinding takot. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas ay ginising kami ni nanay. May mga pulis daw na naghahanap sa amin sa baba. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Sergeant Paredes. Galing po kaming Bacoor Police Station. Kayo po ba si Shalom? Opo sir, ako nga po. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Kaibigan po ba kayo ni JJ? Opo sir. Bakit po? Ano pong nangyayari? Ano pong meron? Patay na po siya. Kasama po yung mga kaibigan nyo na sila Trina, Joanna, Edward, Nikki at Cassandra. Lahat po sila ay dead on arrival sa ospital. Naaksidente po sila bandang 2:30 AM habang binabaybay ang daang hari. Nagbibiro lang kayo sir, di ba? Imposible po yun. Nagsasaya pa po kami kagabi eh. Nagiinuman pa nga po kami eh. Birthday pa nga po ni Trina nun eh. Imposible po, baka nagkakamali lang kayo sir. Kaibigan ko yun. Kaibigan ko yun. Mrs., iimbitahan lang po sana namin kayo at yung anak po ninyo sa presinto. Kukunin lang po namin yung statement niya para malutas po itong kaso na to. Sana po makipag-cooperate po kayo. Sinamahan ako ni nanay at ni Aaron sa presinto. Ikinwento ko ang lahat ng nangyari. Simula noong mga oras na nagpa-party kaming magkakaibigan hanggang sa binabaybay na naming magkakasama ang kahabaan ng daang hari. Hindi ko alam kung naniniwala sila sa ikinikwento ko. Kasi ang lumabas sa newspaper ay lasing daw ang mga kaibigan ko kung kaya na aksidente. Pinuntahan namin ni Aaron yung lugar ng aksidente. Nandun pa rin yung kotse nila. Yuping-yupi at napaka-imposibleng makasurvive pa ang mga nakasakay rito. Nalulungkot pa rin ako magpahanggang ngayon. Isang gabi ng kasiyahan na uwi sa malagim na trahedya. Isa pa sa ikinakalungkot ko ay kamakailan lang mayroon na namang magkakaibigang na aksidente sa daang hari. Lahat sila ay namatay rin. Sa totoo lang Kuya Totoy, iniisip ko kung iniligtas ba kami ng matandang iyon o may balak rin siyang patayin kami at hindi lang siya nagtagumpay. Ang malinaw lang sa akin ay wala na ang mga matatalik kong kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Totoy. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories.
O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam! Mga repakol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join, Hindi makakatulog ngayong gabi.